Hello fam, welcome back to another vlog. So alauna na ng tanghali ngayon and nandito tayo sa tapat ng Okachimachi Station. Dito na ako nag-intro fam kasi kalalabas ko lang. Nag-breakfast na rin ako, bumili lang ako sa Family Mart ng Famichiki, onigiri, and coffee. Alam nyo na yan yung staple breakfast natin. And ngayong tanghali I decided to go out na kasi may mga kailangan akong bilhin dito sa Ueno area. Number one, bibilin ko na yung mga gadgets na iniisip kong bilhin. Gusto kong bumili ng Insta360 X5. Actually, matagal ko nang pinag-iisipan bumili nito fam. And naisip ko since nandito na tayo sa Japan and mas mura yung gadgets dito, no? Tapos may tax-free pa, kaya naisip kong bumili na. Matagal kong pinag-isipan yung pagbili ng Insta360. Pero lately naisip ko kung makakapagpa-elevate naman yun ng content natin, wag nating tipirin, 'di ba? Investment na rin yun sa atin. Also, I want to buy yung DJI Mic 3 kung meron. Kasi yun yata yung pinaka-updated na DJI mic. Tignan pa natin kung ano yung mabibili natin dito sa Yodobashi. After nyan, plano kong dumaan ng drugstores kasi may mga pinabibiling items si Papang. Like yung mga barley, yung mga patches, ganyan. Share ko na lang mamaya, no? So, tara, ready na tayo maglakad. Medyo makulimlim ngayon dito sa Tokyo. Ayan, no? As in, walang kaaraw-araw and umulan na rin pala kanina. Kaya yung weather ngayon, mas pleasant. Hindi mo ramdam yung lapot levels. Also, mahangin-hangin ngayon. In fact, sabi sa weather forecast, parang alas 2 ng hapon uulan. So, ayan, no? Medyo madilim na. So, tara pa, maglakad na tayo papuntang Yodobashi. So, lakarin lang natin yung Amiyoko Shopping Street. Mararating natin yung Yodobashi. Ayan, ito na yung JR Okachimachi Station. Tapos, maglalakad tayo, dire-diretso lang dito. Ito lang yung building ng GU and Uniqlo. Okay, dito na ulit tayo sa Amiyoko Shopping Street. Dire-diretsuhin lang natin to, matutumbok natin ang Yodobashi camera dito sa Ueno. Yan yung mga shoes, Adidas, New Balance, tapos mga t-shirts, bags. And then dito na yung Don Quixote. Ang cute ng plushies, Hello Kitty. Yung mga Louis Vuitton na bago. Ito, bilihan ng mga maleta, 4,000 yen lang yung maliit. Tapos portable fan and payong. Ito yung bilihan ng perfume. ABC Mart. Alam nyo, dami ABC Mart dito sa Ueno. Parang kada kanto meron. Tapos katabi niya yung Matsumoto Kiyoshi. Ayun na, natatanaw ko na yung Yodobashi camera. 'Di ba? Konting lakad lang. Tingnan nga natin yung 530 ng New Balance. Ayan, ito yung shoes natin fam. Ito yung favorite kong color din. Tax fee ay 11,800. Around 4,500 pesos. So, di ba? Ang ganda. Favorite color. Halika na, diretso na tayo. Ito na, Matsumoto Kiyoshi. Baka dito tayo bumili mamaya or Sandrag. Tingnan natin. Tignan niyo yung muscat dito from kung magkano. 2.5. Di ba yung nabili natin sa Hiroshima? 700 yen lang. Dito ako bumili nun ng masarap na melon. 200 yen. Bili kayo dyan pa, masarap. #JM recommends yung melon stick. Lapit na tayo. Daiwa. Bilihan din ng shoes. Ayan, Sandrag. Maganda rin bumili dito. Tax-free shop din. 4 na floors, Sandrag. Pwede rin tayo dyan bumili mamaya. Pero yung Matsukiyo dun, parang ilang floors din, no? Dito sa Sandrag, ito yung palatandaan nyo kung gusto nyo kumain ng Gyokatsu Motomura. Sandrag, ito. Tapos Gyokatsu, dito. Yan ang building ng Yodobashi. Ito, Marion Crepes. Walang pila, Masarap bumili. Pero mamaya na tayo mag-crepe kasi hindi pa tayo nagla-lunch. 1:30 na, bilis ang oras. Dito na tayo papasok, Yodobashi camera. Let's go. Dito na ako. Sa 7th floor ako dumiretso. Ngayon na agad, Insta360. Well, actually, nagko-contemplate ako kung ano yung bibilin ko.
Kung Insta360 ba? O yung bago nung DJI? Kasi meron sila nung Osmo 360, di ba? Magkano yung Osmo 360 dito? 67,100. Tapos kapag yung package or yung set, 91,300. So tinanong ko sa staff, hindi daw pala tax free to. So yung standard combo is 60,909. So around 23,600. Mas mura pa rin siya kasi sa atin, sa online app, 24,490 siya. Tapos yung adventure combo naman nila is 91,300. Ang tax free niya ay 83,000 yen. So around 32,176. Ang presyo niya sa online app natin ay 30,990. Ngayon, katabi lang niya yung Insta360 X5. Tingnan naman natin kung magkano. Ito X5. So ito yung standard niya, 84,100. Wala pang tax free yan. Tapos yung bundle ay 101,800. Maganda kasi yung bundle kasi kasama na lahat dun. Pati yung mga accessories niya, no? Ang tax free niya, papatak na 92,500. Sa online app, sa atin, 35,961. So hindi na lalayo. Konti lang difference. Pero sa online app sa atin, sold out yung Insta360 X5. Dito, may stock sila. So, Osmo 360 or Insta360. Kung kayo ang tatanungin, Fab, anong mas type nyo? Comment down below. Sige, habang nag-iisip-isip ako, mag-ikot muna tayo. Tingnan din natin. Gusto ko rin yung DJI mic. Saan natin makikita yun? Kasi parang wala siya dito sa stand ng DJI. Ito yung mga cameras nila dito. Meron silang XT5, XT50, ito XE5, o XE5 na. And then, XM5. Ayan. Okay fam, sige, nag-decide na ako. We're gonna buy the Insta360 X5. Yes. Kinonsider ko rin yung DJI Osmo 360 para isang app na lang yung gagamitin ko sana, no? Kasi nasa DJI app na siya. Tapos magagamit ko pa yung microphone ko. However, gusto ko naman mag-try nung ibang app. Ayokong ma-limit lang sa isang brand na gamit sa mga gadgets, diba? So maganda, may iba't iba tayong brand para matry din natin yung quality ng ibang brands. Kaya napili ko, not this one ha, kasi ito yung X4. Pero yung X5 kasi na essential, may kasama na siyang ganito, tapos yung mga ibang accessories pa. So yeah, we're gonna get the 360 X5. Let's go, i-final na natin. So kapag bibili dito sa Yodobashi ng gadgets, kukuha ka lang ng ganito. Tapos dadalhin mo sa cashier. Hindi ka na, cashier na tayo. Ito na. Nakalimutan ko palang kumuha din ng DJI Mic 3. Kasi gusto kong bumili ng 3, yung pinaka-updated na mic ng DJI. Ito kasing gamit ko ngayon is 2. Ngayon meron na silang 3. Ayan, DJI Mic 3. So ito yung kukunin ko. 16,830. Hindi pa siya tax-free. Ang tax-free niya ay 15,300, around 5,900 pesos. Okay, let's buy it. Alright, nakababa na ako fam. Ang ending, wala akong nabili. Kasi nung kinukuha na yung stock, nalaman nila na standard lang daw pala yung available dyan ngayon. Wala yung essential bundle. Gusto ko sana yung essential bundle na para kumpleto na yung mga accessories and all. So hindi ako bumili. Pero sinabi niya, may stock naman daw sa Yodobashi Akihabara. So tatry ko na lang pumunta doon. Tapos doon na lang tayo bumili. Kasi yung DJI Mic 3, out of stock din dito. Baka meron sa Yodobashi Akihabara. Tignan natin. And nandito na tayo fam sa Yodobashi Akiba. Ayan. So may katabi siyang cat cafe, oh. Alam ko nakapag-coffee na rin tayo dito before. Tama ba? Yung nag-green tea tayo. Dito ba yun or sa big camera? Anyway, nandito na tayo sa Akihabara Station. Ayan lang yung big camera sa kabila, oh. Tapos ito lang yung Akihabara train station. 1 station away lang siya from Okachimachi, 2 stations away from Ueno. So halika na, pasok na tayo. Sana makabili na tayo dito. Ito na ang mga camera. Hanapin natin ang bibili natin. Yay! Got our camera! 92,546 yung naging total natin. Less na yung tax. Thank you, Yodobashi. Ang bilis lang ng transaction. Although walang DJI Mic 3, walang stock. Ang gusto ko kasi yung microphone lang. Ang available nila is yung may receiver. I think hindi ko magagamit yung may receiver.
Kaya hindi na lang muna ako bumili. Next time na lang. Nakababa na ako dito, fam. Time check, 2:45 na ng tanghali. Ang bilis ng oras. Babalik na sana ako ng Okatsumachi. Pero nadaanan ko to, yung mga list of restaurants nila sa taas ng Yodobashi 8th floor. And nakita ko meron ditong Kyoto Katsugyu. Di ba masarap yun? Nakainan na rin natin yung last time. So, dito na lang din tayo mag-lunch. Doon sa 8th floor. Doon tayo sa Kyoto Katsugyu. So, akyat ulit tayo. Dito na ako sa taas. Hanapin natin yung Kyoto Katsugyu. Ito na siya. Gyukatsu Kyoto Katsugyu. Here's our food. Ang pinili ko ay aging strip loin na beef. Tapos meron siyang cabbage, wasabi. Ito yung mga dipping sauce niya. Ito curry sauce. Isa daw yan sa mga pagdidipan. We have miso soup. And then rice. Gohan. Let's eat. You know the drill. Magluluto tayo, fam. Based sa experience ko dito, wag mo siyang i-well done kasi tumitigas na siya. Tapos na ako kumain, fam. Ang sarap, napaka-tender nung meat nila and malasa din, no? Ang maganda kasi sa kanila, ang dami nila mga dipping sauce. May curry, may red pepper, may black pepper. So, parang iba't iba yung magiging lasa ng beef. Depende sa kung saan mo siya i-dip. So, masarap din. Masarap din yung Kyoto style na gyokatsu. No? Pero in terms of the lasa ng beef itself, parang feeling ko mas malasa pa rin talaga si Gyokatsu Motomura. Pero dito naman, marami silang mga dipping sauce. So, maganda. Matry nyo rin both. Sarap! Ngayon, mag-tren na tayo, fam. Mula dito sa Akihabara Station to Okatsumachi. 1 station away lang ulit. Paba na tayo. Bago tayo pumunta ng train station, mag-dessert muna tayo ng Marion Crepes. Ang masarap na crepe dito sa Tokyo. Buti meron dito sa Akihabara. Try na natin. Ang in-order ko lang lagi dito is yung banana chocolate. So, yun lang siguro ulit ang order ko. Okay, let's eat our crepe. Marion Crepe. Pag nandito kayo sa Tokyo, fam, try nyo to. So, banana chocolate lang siya. Tapos, nagpalagay ako ng vanilla ice cream. 640 yen, I think. Ooh, let's try. Grabe, unang kagat pa lang. Sarap na. Ang refreshing nung ice cream. Tapos, ang sarap din ng banana and whipped cream. Sarap. So good. Alright, nakabalik na ako dito sa Okatsumachi Station. Ganun lang kabilis, diba? 1 station away lang ang Akihabara. Anyway, balik na muna tayo ng hotel. Ilapag ko muna to, saka tayo mamili ng mga drugstore items. Siguro i-unbox na rin natin to, no? Sige, lakad na muna tayo pabalik ng hotel. Okay, let's unbox our Insta360X5 8K 360 action camera. So kapag essential bundle, ganito pala kalaki yung box niya. Kapag standard, kalahati lang kasi yung pinaka-camera lang yung included. Anyway, I decided na yung bundle na yung kunin para kasama na nga lahat ng accessories niya. Pasensya na kayo kung may mga gamit dyan sa likod. Yan yung mga damit ko na malinis pa. Anyway, let's unbox! Yay! I'm so excited sa aking new camera. By the way, kung kailangan nyo ng pardible dito sa Japan, sa 7-Eleven meron. Bumili ako doon kasi nga ginamit ko sa pants ko. Yan na! Kailangan natin siyang i-unbox kasi hindi natin much check into dahil may mga batteries doon sa loob. Yan. Okay, now let's open the box. Ooh, excited akong gamitin to, fam. Okay.
Tadaan! So, ito yung nasa loob niya. So, meron siyang pouch. Ang tawag sa kanya ay curry case. Tapos, meron na rin siyang invisible selfie stick. Ito yung maganda sa kanya kasi pag ginamit mo siya, invisible siya, di ba? Tapos, nai-extend siya ng ganyan. Oh. Ayan. Next is the user manual. Ayan. Hindi natin siya i-open fam. Iyan na natin siyang ganyan. Tapos, ito naman ang kanyang extra battery. Ayan. Okay, so yan yung mga nasa labas. Nabuksan natin yung pouch. 1, 2, 3, taran! Okay, we have the Insta360 X5. Ito na siya. Labas natin siya. Wow, okay. Tapos may silicone case na pala siya. Ayan. Tsaka ang ganda nung ano niya ha, nung likod niya. Geometric yung design niya. Tapos ayan, may silicone case pang protect ng kanyang lens. Wow! I'm so excited! Buksan natin. Medyo mahigpit din yung silicone case niya. Ayan siya. Okay, balik muna natin ang kanyang silicone case. Next is the utility fast charge case. So, dito natin i-charge yung mga batteries. So, may slot siya dito. Dito mo siya ipapasok. Okay, nice. Tapos, standard lens guards. Buksan natin to. Okay. So, ganito siya. Papatong mo pa siya sa lens mo. Try natin mag-open ng isa. Okay. Ganito pala siya. Ayan. Ang lens card. Bali, dalawa yung kasama sa bundle. Tapos, meron din tayo sa loob na protective pouch. So, kung gusto nyo, dito nyo lang ilagay yung pinaka-Insta360 camera. And then, meron ding lens cloth. Ayan. So, ito yung protective pouch. May nakalagay din na Insta360. Tapos, USB-C na cable pang charge natin. So, nakapasok lang siya dito sa carry case. So, yun lang. 'Di ba? Straightforward lang. That's it para sa unboxing ng ating Insta360. And itong box, ewan ko, parang gusto ko siyang dalhin kasi just in case na ibebenta natin yung camera, may box tayong mapaglalagyan. Just in case lang naman. So yeah, that's it for the unboxing. I'm so excited to use this sa next travel natin, no? So ngayon, punta na ulit tayo sa drugstore. Bili tayo ng mga ilang items. So alas 5 na ng hapon ngayon and nakalabas na tayo ulit. Medyo nawala na yung init ngayon kasi hapon na and mahangin-hangin din kaya okay na rin maglakad. Ngayon punta na tayo ng Matsumoto Kiyoshi or parang may isa pang drugstore dito. Tingnan natin. Mamili na tayo ng mga drugstore items. Konti lang bibilin ko. Mga barley and mga patches lang ganun. Anyway, I'll bring you with me. Ito na yung lalakarin natin. Malapit lang naman. Grabe yung pawis ko, fam. Oh, dito na ako sa loob ng Daikoku. Yan, ito pa lang nakuha ko, fam, barley. Tapos ito yung favorite naming patch, oh. Kuha tayo nito. Alright, nakabili na ako. Ayan. Balik na tayo ng hotel at tayo ay mag-ayos na ng gamit. Maganda dun sa Daikoku kasi kapag naka-over 30,000 yen ka, may additional 5% discount. So ang nales ko ay 15% in total, including the tax-free. Ngayon, balik na tayo ng hotel at tayo ay mag-ayos na ng gamit. Sana kasya to lahat dun sa maleta. Let's go. Ayan na, labas na ulit tayo ng Ameyoko Shopping Street. Dito na ako sa hotel. Ngayon na yung pinamili natin. Grabe yung init sa labas. Papahinga muna ako, fam. Tapos maya-maya mag-aayos na tayo ng gamit. Hello, fam. Welcome back to another vlog. Today ay flight na natin pabalik ng Manila. So 11 o'clock ang flight natin, fam. Kaya medyo nagmamadali na ako mag-breakfast. Plano ko umalis dito ng mga 6:40. Kasi yung tren na sasakyan natin may 7 o'clock, may 7:20, may 7:40. So ang latest na tren na dapat masakyan natin is yung 7:40. Dito lang naman yung Keisei Skyliner Station, 'di ba, sa Ueno. Pero medyo mabigat yung maleta ko. Plano kong mag-book ng taxi mula dito sa hotel hanggang dito sa Keisei Ueno Station, no. Tapos from there, diretso na yung tren natin papuntang airport. Yun naman na maganda, fam, if you're staying here sa Ueno kasi may direct train access mula dito hanggang airport and vice versa. So, yun yung sasakyan natin, Keisei Skyliner train. Mamaya i-share ko na lang pagdating natin ng station. So ngayon, breakfast na muna tayo, fam. Bumili na ako ng breakfast kagabi sa Family Mart. Grabe, ito ang mamimiss ko dito sa Japan. I know ilang araw na natin itong kinakain dito pero mamimiss at mamimiss ko talaga siya. Pero yung heat, hindi ko mamimiss. No? Ang hirap, grabe. Yun lang masasabi ko. Hirap talaga mag-travel dito sa Japan ng summer.
no? Kaya hopefully, pagbalik natin malamig-lamig na autumn na, no? So, yun lang. Kainin ko muna yung breakfast ko. Nakaayos na ako, fam. Ayan, wala na tayong gamit. Diba, dyan nakalatag yung mga gamit natin. Ayan, check ko na yan. Wala na. Tapos, ayun na yung gamit natin. Nakaayos na. Nilabas ko na yung foldable bag ko. Kasi, hindi na kasi yung mga gamit ko. Nung pinasok ko na yung shoes na binili. Tapos, yung box ng camera, dinala ko pa, diba? Kaya, hindi na nagkasya. Buti na lang may dala kong foldable bag. Ayan. Nasa online ko lang yan binili, fam. Ang maganda, nasasabit siya sa maleta. Ayan, oh. Although for sure yung quality niya is not as good sa mga ibang kasi manipis lang talaga siya. Pero okay na yan kasi minsan lang naman gagamitin, diba? So kung gusto niyo rin ng ganyan, yung na-fold, sige itatag ko yung product sa baba. Anyway, ubusin ko na yung breakfast ko tapos alis na tayo. Okay, ready na tayo umalis, fam. Let's say goodbye to our hotel. Alam nyo, isa na ito sa pinakamagagandang hotel na napagstayan ko dito sa Tokyo. With the price, feeling ko sulit na siya, lalo na kung family kayong magsistay dito. Again, you can book this hotel on Klook. Ilalagay ko yung link sa description box below. Ang pangalan ng hotel ay Monday Apart Premium Ueno Okachimachi. And then, kung ibubook nyo siya sa Klook, pwede nyo gamitin yung promo code ko para makakuha kayo ng extra discount. So, ayan, fam. Diba? Super okay for the whole family. So, tara na. Baba na tayo at punta na tayo sa Keisei Skyliner Ueno Station. Ayan na ang mga bags ko, fam. So, ito hand carry natin. Ito check-in. Let's go. Let's say goodbye to our hotel. Alright, dito na tayo, fam, sa Keisei Ueno Station. Ayan. Ayan na siya. KS01. Narita Airport. Katapat lang siya nung Ueno Station, saka ng Yodobashi. Yan ang palatandaan niya, fam. Halika na, pasok na tayo. Sundan lang natin. Ayan yung KS. So, ito na pala yung bilihan ng ticket. Ayan, 720. So, ito yung pamasahe, fam. 2,580. Passenger ticket tapos yung liner ticket. Pero kung may IC card ka naman, 1,267 yung matcha-charge sa IC card, 1,3 yung liner ticket. Tapos ito yung mga oras ng biyahe. 7:20, 7:48, 8:17. So, dito tayo sa 7:20. 7 o'clock pa lang naman. Okay, got our ticket. 7:20 ang alas, 8:12 ang dating natin. Car number 1, seat 08A. Okay. Next, punta na tayo ng platform. Titignan nyo dito, fam. Ayan, track number 2 yung 720. Let's go. Ayan, platform number 2. Dito tayo. Dito na tayo sa loob, yan ang seat natin, 8A. So maganda rin yung Skyliner, alam nyo kanina, automatic siyang lumipat ng side. Kasi dito siya nakaharap kanina. Pero since papunta na tayo airport, lahat ng upuan, nag-flip. Ang galing. Tapos may saksakan din sa baba. Tapos ayan, may lagayan din dito sa taas. Okay, let's go to the airport. Sakto naman, 7:20 AM umalis. Okay, dito na tayo sa Narita Airport Terminal 2 and 3 Station. Yan yung Skyliner na sinakyan natin. Bali, in total, 52 minutes yung naging biyahe natin. Nakatulog ako sa tren. Antok na antok ako. Ang sarap nung tren, para kang hinihele. So ngayon, akyat na muna tayo. Terminal 3 tayo. Let's go.
nakalabas na ako. Grabe kainit naman dito sa labas. Ayan. So kung mag-K-Say Skyliner din kayo na tulad ko, most likely ang magiging baba nyo dito sa Terminal 2. Tapos lalakarin na lang papuntang Terminal 3. Ayan. Let's go. Actually, may free shuttle naman yata. Tama ba? Itong nasa number 2. Ewan ko, I'm not sure. Pero lakarin na lang natin. Malapit lang naman yan. Nilagay ko naman na sa pushcart yung maleta ko, kaya madali na lang siyang dalhin. Yan na ang Pokemon display nila. Uy, maganda magpicture dito ah. Ayan oh, picture tayo. 250 meters mula dito. Malapit lang naman. Okay, let's go. Lakarin na natin ito. Medyo mainit pa rin. So I'm here na sa departures area. Na-delay yung flight natin from 11:10 naging 12:20 na due to late arrival daw ng aircraft. So delay ng 1 hour and 10 minutes. Pero okay lang kasi instead na 3 p.m. yung dating sa Manila, naging 4 p.m. Dito na ako, wala pang tao. Yan, gate 153. Konti pa lang. So mag-work na muna ako habang naghihintay. Happy birthday, Cass! Diba, dumiretso kami dito sa bahay ni na Cass Ana. Kasi birthday nung kapatid niya si Cass Joke. We're gonna have dinner! Hello fam, so nandito na tayo sa bahay. Pero na-delay ng 2 hours yung flight. Supposedly 3 p.m. dapat ang lapag sa Manila. Nakalapag tayo ng around 5 p.m. And then, sinundo ako ng fam tapos dumiretso kami sa Imus. Kasi birthday nung isang cousin namin, diba? So nag-family dinner lang. After nun, umuwi na rin kami. And ngayon ay nandito na tayo sa bahay. Grabe, sobrang na-miss ko dito sa kwarto ko fam. Yung kama. Ang sarap maligo sa sarili mong banyo, diba? So, how I miss itong mga bagay na ito. No? So yeah, that's it for this vlog. Sana na-enjoy nyo pa rin yung Japan vlog natin fam, kahit na mainit, 'di ba? Siguro ilang beses ko nabanggit sa mga vlogs yung word na init, no? So please bear with me fam, kasi sinishare ko lang talaga na kung gaano kainit yung summer talaga ng Japan, no? So sana na-enjoy nyo pa rin lahat ng mga vlogs na ginawa natin, kahit na maikli lang yung mga vlogs natin sa dulong part na nung trip natin. Kasi nga may trip sana tayo with the fam, no? Iba yung mga destinations na plano namin puntahan doon. But then again, we had to reschedule because sobrang init talaga. So yung mga destinations na yun, nire-reserve ko para sa pagbalik namin ng fam by October or November sa Japan. So yeah, i-end ko na itong vlog fam. Mapapahinga na ako. Finally, makakatulog na tayo sa sariling bed. And sobrang na-miss ko talaga dito sa bahay, no? But I'm really grateful sa trip na ito sa Japan. Kahit na mainit, binrave natin yung init, no, for the Creatorverse. Tapos after nun, yung extension natin sa Tokyo, mainit pa din. Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako kasi nandun tayo sa Japan. Na-experience natin yung mga bagay na yun, diba? Yung init is just one factor lang. Pero yung the whole experience, kung iisipin mo, talagang magiging grateful ka talaga. So yun yung nararamdaman ko ngayon. Kaya sobrang happy ako and sobrang grateful and fulfilled na nagawa natin yung trip na yun ng Creatorverse Summer sa Japan. So mag-good night na muna ako fam. Before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko dito sa screen. Also fam, kung nagpaplano na kayo ng mga trips ninyo soon, pwede kayo mag-book ng mga hotels and activities sa Klook ha, and pwede kayo makakuha ng mga extra discounts doon. So kung nagustuhan nyo itong vlog na to fam, please pakilike nyo naman sa baba. And don't forget to subscribe to my channel. Malaking tulong yung pag-subscribe nyo fam, no? Isang click nyo lang dyan sa subscribe button na yan. It means a lot to me na, no? So kung di pa kayo nagsusubscribe, click nyo lang yung subscribe button sa baba and hit that notification bell para maging updated kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. So maraming salamat fam sa panonood nitong Japan vlog series natin na ito, and sana nag-enjoy din kayo as much as I did. And sobrang memorable sa akin itong Japan trip na ito because again, Creatorverse, tapos summer in Japan, plus na-hit natin yung 200k subscribers nung nandun tayo sa Japan. So again, maraming salamat fam. So mag-good night na muna ako and I'll see you on my next vlog. Bye!